Speaking of MTRCB, ano masasabi mo dun sa kay Daryl Yap? 'Di ba? Yung mga ginagawa nila. Matadog ba 'yon sa sa industriya? Yung Yung teaser niya sa kay Pepsi hindi, Paloma. Hindi ko alam kung ano talaga kasi si Daryl, problema ko na siya nung gumawa siya ng pelikula para sa mga Marcos. Sorry, ano ka ba? Hindi. Oh. Yes. Go. Doon pa lang parang questionable na siya sa akin kasi parang yung ginagawa mo para mag-promote ng kung sino man or merong naka-support na malaking tao sa likod kasi hindi ka naman magkakaroon ng ganung courage eh. Sino ang babanggain mo, 'di ba? Isang Vic Soto. Pero sa akin, sa isang banda naman, hindi natin talaga alam kasi hindi naman hindi naman parang 'di ba nagpakamatay si Pepsi Paloma tapos hindi natin alam kung ano talaga nangyari. So, isang bagay siya na parang mako-curious ka rin kung ano ba talaga. Parang nabuksan ulit yung usapin tungkol sa may nangyari nga. Alam mo 'yun? Oo nga, Ngayon, nagkakademandahan na, di ba? Si Vic Soto. Mayroon ibang klase rin kasi talaga. Ngayon nga, parang parang nakapabor pa nga kay Vic Soto sa TVJ yung nangyari kasi ang mga Pilipino, mahilig sila sa sa mga underdog. Lahat ng naging bida namin kailangan underdog muna. Revenge of the Underdog, yun yung laging theme ng mga kwento. And pasok na pasok to si Vic Soto, lalo na kaya nga 'di ba? Hindi siya masyadong nagko-comment, 'di ba? Yung lawyer lang niya yung nagsasalita para sa kanya. Tapos ayun, hindi siya nakikipagpaanghangan ng salita kay Daryl. Kay Daryl. Si Daryl ganun siya yung sinabi mo about underdogs, no? Kasi dati kung si Pepsi Paloma versus TVJ, ang underdog si Pepsi, 'di ba? So, kaya nung mga panahon na yon nung lumalabas yung mga ganyang usapin, parang villainized nga yung yun ang isang bahid sa mga sa TVJ . Ito yun hindi ko alam kung paano siya maging mas credible na ikukwento na meron bang kunwari family or hindi ko alam kung paano pero syempre 'di ba karapatan naman ng kahit sino na malaman yung truth. Yun naman yung doon kunwari sa part kunwari ni Pepsi Paloma, malay natin talagang nangyari sa kanya yun. No. Parang kawawa siya, isa siyang victim na hindi na nabigyan ng justice or 'di ba? Pero kunwari sa isang banda kasi hindi naman natin alam kung anong talagang nangyari. Paano kung kunwari totoo yung sinasabi nung sino yung kasama niya, si Coca, sino ba yung isa? Nicolas, si Pepsi, parang gano'n. Coca Nicolas ba or parang ganun. Basta isa pa meron pang Sarsi Emmanuel. Yun. Di ko alam kung sino doon sa dalawang yun na parang na-interview na parang lang daw yan, stint or kung ano na para kasi hindi naman masyado yatang sikat. Ni Ray de la Cruz yung manager nila dati. Gumawa raw sila na Pero hindi ko na alam kasi kasi naging politiko rin si Tito Soto na may power siya para alam mo patayin yung issue. So hindi natin alam. Ang sinasabi ko kanina, dati kasi underdog si Pepsi Paloma. Itong ngayon parang nabaliktad kasi ang gumawa ditong pelikula si Daryl Yap na konektado sa mga malalaking politiko. So ngayon parang naging underdog ngayon yung TVJ si Vic Soto, 'di ba? Parang ang weird din no? Inaral nila yan. Parang nakahanap ng mas malaking Di ba parang yun na siguro hindi natansya ni Daryl Yap. Baka iniisip niya nung gagawin niya yan dahil underdog si Pepsi Paloma, kakampihan siya. 'Di ba? Tapos parang siguro hindi ko alam kung nagugulat siya na teka parang parang hindi yata yung pinlano ko. Mas doon ako kasi yung personality ni Daryl Yap. Tapos yung idea na parang sumasaw-saw siya sa isang issue na hindi pa yata siya pinapanganak kung nangyari. Tapos sana kung kunwari ginawa niya na parang nung lumabas siya talagang nag-research talaga siya, inalam talaga niya, meron siya mga credible sources na inalam na talaga yung truth na kailangan meron siyang advocacy. Na, alam mo, maramdaman mo na gano'n na hindi clout chasing, na hindi kasi ang mga tao parang dahil gano'n nila nakilala si Daryl Yap, diba, yung image, tapos parang bakit all of a sudden bigla kang
Tapos ganun pa yung title, tapos ganun pa yung teaser. Oo. Villainous. Parang hindi, alam mo yun, ewan ko parang, ganun yung dating sa akin. Tapos yung isa, tahimik, na parang Revenge of the, di ba? Yung underdog nga na parang, kailangan, na parang, wow, ayun, kinasuhan yung maingay na kung sino mang pido na yan, na parang, sinasabi nila. Kasi yun ang isang smear sa mga, sa mga Soto, kay Tito Vic and Joey, tsaka si Richie DeHorsey. Yun ang isang smear na hindi mawala-wala di ba? So Spolarium, di ba? Oo, di ba? May masyadong madaming lore na connected dito sa na to So, di ba, yung sa Eraserheads, di ba? Parang hanggang ngayon dadalhin daw ni Ellie Buendia sa hukay kung kung paano, kung sino pero yung given doon na yun hindi niya raw sasabihin di ba? Parang no, I will take it to my grave, something like that. May sinabi siyang ganun si Ellie Buendia So, kahit ako nang totroll ako sa sa mga, let's say, sa post ng mga Tito Vic and Joey, bigla ang iko-comment ko minsan, dumilim ang paligid. kahit anong issue pa yan, di ba? Dumilim ang paligid. Pag nakita ko si Joey or something like that. Pero anyway, kasi parang para sa akin, lore na siya, parang pop culture na rin siya some way Para siyang yung Robinson Snake Di ba? Parang ganun sila. Pero bakit hindi na lang siya parang nagpaalam tapos pag-usapan natin na parang paano ba ito mag-work na ganito gusto kong ipalabas? Ang sabi niya, nagpadala raw sa ng script. Sabi yung huling nabasa ko, si Raymond Fortune, nagpadala raw si Daryl Yap ng script kay Vic Soto before releasing the Pero ano naman ngayon kung nagpadala ka? Hindi ko alam kung anong klaseng script. Ang tingin ko kasi itong si Daryl Yap, may meron siyang style na medyo, ano bang tamang word na cinematic word for it? Yung expectation, anong tawag doon? Ano yung sinasabi nila lagi? Sinasubvert niya yung expectation. So, ang hula ko lang to. So ang title ng movie is The Rapists of Pepsi Paloma. So ngayon, dahil nga merong sikat na lore na allegedly ni-rape daw siya nung TVJ and Richie DeHorsey. So parang yun ang unang papasok sa iyo sa utak mo, 'di ba? Tapos sinundaton niya ng teaser na exact scene na parang akusasyon 'di ba? So tapos yun ang sagot nung Pepsi Paloma character, 'di ba? So, hindi ko alam kung anong magiging defense ni ni Daryl Yap, kasi yung scene na yon could be just, for all we know, parang baka flashback yon or dream sequence lang yun sa film, or parang role playing lang nung dalawang character, 'di ba? Who knows kung anong gagawin yung subversion dun sa eksena na yun Yun nga lang, ang problema is di ko alam, of course, iaakit to sa korte. Tingnan natin kung magpo-progress yung kaso. Siyempre, pagtatalunan nila yan. Pero based dun sa mga narinig kong mga legal advice, yung teaser trailer na yun kasi, that stands as a separate content dun sa movie. Parang, para sa akin lang naman hindi mo pwedeng sabihin na, yung sa movie kasi hindi naman ganyan. Ang kumbaga parang hindi, dream sequence lang yan dun sa sa movie. 'Di ba? Pero dito sa trailer, hindi mo pwedeng sabihin na yun yung, kasi hindi naman lahat mapapanood yung movie So dapat the trailer should be regarded as separate content. 'Di ba? Walang kinalaman to dun sa movie. Yun ang sa akin lang naman. Pero syempre pagtatalunan nila sa sa korte yan. Hindi ko alam kung anong magiging ni Daryl Yap, magiging defense niya doon. Ang lawyer niya si Raymond Fortune. Yung mga Fortune. Sa kabila si yung mga Divina Law naman. So malakas din 'yun. 35 million yung 'di ba? Yung damages, 'di ba? Ewan ko kung gaano kayaman si Daryl Yap. Ewan ko, nakababasa ko lang doon sa, or nakikita ko lang sa comments doon sa TikTok na. Pero
Pero grabe yung yung ginawa niya dun sa Lenny campaign, 'di ba? Ang napaka-diabolical nung atake niya dun 'di ba? Napanood mo ba 'yon, yung puppet? Oo. 'Di ba? Grabe 'yan Kaya ang daming parang okay, sige, yung mga Madaming galit talaga sa supporters kanya. na- Oo. Ako kasi hindi man ako hindi ako maka-BBM talaga. Dito Lenny, although ako hindi ako bumoto ng presidente kasi. Oo. Pero nakita mo yung pero undeniable din naman na effective for their fan base. Oh, pinag-uusapan siya. Oo, 'di ba? Sumikat siya doon Tapos nung may galing din naman na sa director si Daryl Yap Wala Di pa ako ba? napapanood. Wala Hindi ko ba? pa napapanood yung, di ba meron siyang, yung kina Marcos? Anong Hindi ko pa nga. Gusto ko nga panoorin yun Gusto ko nga interviewin yun Sinendan ko ng message si Daryl Yap Ewan ko kung nababasa niya. Baka, at saka tingin ko baka hindi na rin magsalita muna yun dahil may kasuhan na Di ba? Mag-iingat na siguro malamang yun. At saka sino ba naman ako? Pero malay mo, di ba? Malay mo, makita niya yung mga gawa ko and maging interesado siya. So, Daryl Yap! Hayop ka! Ito, kasi sabi niya, never pa daw siyang nabigyan ng fair interview. Yun ang isang sinabi niya na Malay narinig mo. ko. Ako, magbibigay sa'yo ng fair interview, Daryl Yap. Oo, di ba? Ala Joe Rogan ang gagawin natin. Di ba? So, let's see kung what he has to say. Hindi ko alam kung makakarating sa kanya to.